Dadalhin tayo ng kasong ito sa Columbia, Missouri. Kilala rin sa tawag na Como o Athens of Missouri. Isang prominente at fast-growing Midwestern college town na napapalibutan ng magaganda at world-class na mga paaralan. Isang educational hub kung saan matatagpuan ang University of Missouri, ang Stephens College, at ang Columbia College. Kabilang sa mga pangunahing pasyalan sa lugar na ito ang malawak at nakamamanghang Rockbridge Memorial State Park. Dito matatagpuan ang sikat na kuweba ng Devil's Ice Box, ang Stephens Lake Park at ang Shelter Gardens. Hindi nakapagtataka ng maitala ng Money Magazine, Fortune Magazine, US News and World Report at ng MSN.com ang Columbia, Missouri bilang isa sa pinakamagandang tirahan ng mga immigrants sa Amerika. Sa lugar na ito matatagpuan ang perpektong balanse ng kalikasan, kasaysayan at kultura ng Amerika. Dito nagsimula ang bagong buhay ni Menki G. Si Menki G ay isang exchange student galing sa China. Dahil sa angking katalinuhan, nabigyan siya ng pagkakataong makapunta sa Columbia, Missouri sa pamamagitan ng isang scholarship. Nag-aral siya sa East China University of Science and Technology sa Shanghai. Bilang isang exchange student, lumipat naman si Menki G sa University of Missouri, kung saan nag-aral siya ng Mechanical at Aerospace Engineering. Natapos naman niya ang kanyang master's degree noong December 2014. Isang napakatalinong babae, isang engineer at mayroong MBA. Ayon sa mga kakilala at kaibigan, si Menki G ay isang napakasipag na babae. Meron itong malambing na ngiti at lagi niyang inuuna ang kanyang pamilya. Lumaki siya sa pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Si Menki ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, kaya't ang pagpunta niya sa Amerika ay hindi lamang personal na pangarap. Ito ay pangarap din ng kanyang mga magulang. Sa lugar na ito, nakilala ni Menki ang binatang si Joseph Elledge. Nagkakilala ang dalawa noong 2015 sa Nanova, isang dental product company kung saan nagtrabaho si Menki bilang isang supervisor at isang part-time intern naman doon si Joseph. Nagsimula silang mag-date noong 2016. Bagamat may pagkakaiba sa kulturang pinagmulan, hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Noong 2017, lumipad ang dalawa papuntang China upang personal na makilala ni Joseph ang mga magulang ng kanyang nobya. Dito na rin formal na hiningi ni Joseph ang mga kamay ni Menki sa kanyang mga magulang nang sa ganoon ay makapagpakasal sila sa Amerika. Naganap ang engagement ng dalawa noong September 8, 2017 sa Rockbridge Memorial State Park. Ilang linggo lamang ang lumipas, naganap na nga ang kanilang pag-iisang dibdib kasama ang pangako na magsasama sa hirap man at sa ginhawa. Naganap ang kanilang pag-iisang dibdib sa isang venue malapit sa mga lugar kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Makalipas ang 5 buwan, nalaman ng mag-asawa na nagdadalang tao na si Menki. Na mga panahong ito, si Menki lamang ang may trabaho. Isang full-time student sa University of Missouri si Joseph. Lumipas ang 9 na buwan, ipinanganak na nga niya ang kanilang panganay at pinangalanan nila itong Ana. Matapos makapanganak, mas pinili ni Menki na maging isang stay-at-home wife dahil alam niya na kailangan siya ng kanyang anak. Ngunit kahit na ganoon, si Menki lamang din ang siyang nagtaguyod sa kanilang pamilya. Nakatanggap siya ng isang napakagandang offer mula sa isang kumpanya sa Missouri. Ngunit tinanggihan niya iyon dahil hindi pa niya maaaring iwan ang anak. Kahit na nasa bahay lamang, pinilit ni Menki na kumita ng pera para sa kanilang pamilya. Naghanap siya ng trabaho bilang translator sa Upwork at dahil doon, buwan-buwan pa rin na may pumapasok na pera na panggastos nila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod doon, hindi rin naman siya pinabayaan ng kanyang mga magulang na si Karen at Shaolin G sa China. Kahit na mahirap ang buhay, pinilit ng kanyang mga magulang na makapagpadala sa kanya sa Amerika. Nang sa ganon ay walang maging problema si Menki, gayong kakapanganak pa lamang nito kay Ana.
Matapos ang ilang buwan, nagdesisyon ang mga magulang ni Menki na lumipad papuntang Missouri upang suportahan siya sa kanyang postpartum phase. Alam nila kung gaano kadelikado ang parting iyon sa recovery ng anak, kaya't siniguro nilang naroroon sila para kay Menki. Nang makarating naman ng Missouri, tumira ang mag-asawa sa apartment ni na Menki at Joseph. Maayos naman ang lahat noong una, ngunit hindi nagtagal, hindi naging komportable si Joseph sa ganoong setup. Hindi nito nagustuhan na masyadong nakikialam ang kanyang mga in-law sa kanilang pamamahay at pati na rin sa paraan ng pag-aalaga kay Anna. Hindi rin nito nagustuhan na nagsasalita ang mga ito ng Chinese habang kasama siya ng mga ito sa bahay. Hindi nga nagtagal, nauwi ang lahat sa konfrontasyon at napilitan ang mga magulang ni Menki na umalis na lamang sa kanilang apartment. Ngunit bago pa mangyari ang lahat ng ito, mayroon ang namumuong tensyon sa pagsasama ng mag-asawa. Masyadong controlling itong si Joseph at isa ring psychopath. Pakiramdam niya ay mas superior siya sa asawa dahil isa lamang namang simpleng babae si Menki galing China. Bago mangyari ang insidente, napakarami ng pagtatalo na naganap sa pagitan ni na Menki at Joseph. Karamihan sa mga pagtatalong ito ay inirecord ni Menki. Isinulat din ni Joseph lahat ng kanyang mga hinanakit at panunumbat kay Menki sa isang grievance diary. Sa mga recordings na ito, maririnig kung paano maliitin at laitin ni Joseph ang asawa, na isa itong bobo, walang silbi at isang inutil. Ilang araw naman bago ang insidente, nakita ni Joseph ang chat conversation ni Menki sa WeChat. Kausap ni Menki ang lalaking si Zhu Chao mula China. Gamit ang Google Translator, tinranslate niya ang usapan ng dalawa at nakumpirma niya na may namamagitan sa lalaking ito at sa kanyang asawa. Nang mga puntong iyon, hindi pa nagkikita ng personal sina Menki at Zhu. Lahat ng kanilang pag-uusap ay sa WeChat lamang naganap. Base sa usapan ng dalawa, si Zhu ang tila naging sandalan ni Menki sa lumalalang sitwasyon sa pagsasama nila ni Joseph. Sinabi ni Menki sa lalaking ito na magfa-file siya ng divorce at dadalhin niya ang anak na si Anna sa China. Nang gabi ng insidente, sinubukan ni Joseph na makipag-ayos kay Menki. Minasahe niya ito at sinubukang makipagtalik sa asawa, ngunit hindi ito nagustuhan ni Menki. At nauwi ang lahat sa isang malaking pagtatalo. Dahil sa tindi ng argumento, naitulak ni Joseph si Menki at tumama ang ulo nito sa kitchen aisle table. Sinubukan niyang aluin ang asawa, ngunit tumanggi na itong makipag-usap sa kanya. Ayon kay Joseph, hindi na niya ginambala pa si Menki matapos ang argumento. Nagtungo na siya sa kanilang kwarto upang matulog, habang si Menki naman ay natulog sa sofa sa kanilang living room. Nang sumunod na araw, nagising di umano siya sa iyak ng anak nilang si Anna. Dito niya napagtanto na wala na si Menki sa kanilang bahay. Makalipas ang 3 araw, saka pa lamang niya inireport ang pagkawala ng asawa sa mga pulis. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa kanilang komunidad. Agad namang nag-organisa ang mga taga roon ng search and rescue operation para kay Menki. Kumilos ang mga kapitbahay, ang mga volunteers, ang kapulisan at ang buong bayan upang mabilis na mahanap si Menki G. Nilibot nila ang buong Columbia, Missouri. Sinuyod ang bawat kalsada, mga bakanting lote, mga trail, mga kakahuyan, ngunit bigo silang mahanap si Menki. Nang araw ng insidente, naramdaman ng mga magulang ni Menki na parang may masamang nangyari sa anak nila sa Missouri. Bago ang insidente, araw-araw na nag-a-update sa kanila ang anak. Ngunit ng araw na iyon, hindi nila makontak si Menki. Sinubukan nilang tawagan si Joseph pati na rin ang nanay nitong si Jean. Ngunit bigo silang makausap ang mag-ina. Dahil sa kawalan ng sagot, kinontak nila ang isang kaibigan sa Missouri at nakiusap sila na tingnan kung ano ang nangyayari sa kanilang anak. Pinuntahan ng kaibigan na ito ang bahay ng mag-asawa at dito pa lamang inamin ni Joseph na nawawala nga si Menki. At katulad nga ng nabanggit kanina, halos 36 hours ang lumipas bago inireport ni Joseph ang pagkawala ni Menki sa mga pulis. Walang inaksayang panahon ang mga magulang ni Menki at noon ngang October 15, 2019,
Lumipad sila papuntang Amerika upang tumulong sa paghahanap sa nawawalang anak. 1 taon silang namalagi sa Amerika. Hindi alintana ang language barrier at kakaunti at halos walang suporta na nakuha nila mula sa mga magulang ni Joseph. Dahil sa hirap ng kanilang pinagdaanan sa paghahanap ng hustisya at labi ng anak, nahulog na rin ang mag-asawa sa depression at isolation. At nang magsimula nga ang pandemya, wala silang nagawa kundi bumalik na lamang sa China. Subalit sa buong durasyon ng search and rescue operation na ito para kay Menki, nanatiling sarado ang bibig at emosyon ni Joseph, na para bang hindi ito nag-aalala sa asawa. May ilang pagkakataon na sumasama ito sa search operation, ngunit wala itong kagana-gana, na para bang alam na nito na hindi na babalik ng buhay si Menki. Hanggang isang araw, sinabi ni Joseph sa mga tao ang kanyang hinala na maaaring iniwan silang mag-ama ni Menki para sumama sa ibang lalaki. At ang lalaking ito ay ang kausap di umano nito sa WeChat. Ngunit taliwas ito sa lahat ng hawak na ebidensya ng mga pulis. Kung totoong sumama nga si Menki sa ibang lalaki, imposible na hindi nito dadalhin ang kanyang passport, lalong-lalo na isang foreign national siya sa bansang iyon. Wala naman itong ibang cellphone, kaya't imposible din na iiwanan nito ang kanyang telepono. Base din sa mga malalapit sa mag-asawa, ang anak nilang si Ana ang mundo ni Menki. Wala ni isang hibla sa pagkatao nito ang makakaya na iwanan ang napakaliit pa nilang anak. Nang sumapit ang October 23, 2019, habang gumugulong ang investigasyon sa pagkawala ni Menki, inaresto ng mga pulis si Joseph nang makita nila ang mga larawan sa iPad ni Menki. Sa mga larawang iyon, nakita nila ang mga pasa sa likod na bahagi ng katawan ng batang si Ana. Dahil sa mga larawang iyon, nakasuhan ito ng child abuse and neglect, at ng araw ding iyon, inaresto siya ng mga pulis. Magkakaroon ito ng pansamantalang kalayaan kung magbabayad ito ng piyansang nagkakahalaga ng $500,000. Habang nakakulong naman noong February 19, 2020, muli itong nakasuhan ng first-degree murder sa pagpaslang sa asawang si Menki. Ng mga puntong ito, hindi pa rin hahanap ang mga labi ng biktima. Ayon sa prosekusyon, marami silang pinagbasehan bago gawin ang desisyong iyon. Isa na nga rito ang cellphone data ni Joseph. Ayon sa resulta ng investigasyon, nakita na nag-drive si Joseph sa mga liblib na lugar sa Missouri ng araw na mawala si Menki. Kabilang na nga rito ang Lamine River at iba pang makakahoy na parte ng Columbia, Missouri. Isa pang matibay na ebidensyang pinagbasihan ng prosekusyon ay ang maduming boots ni Joseph na nasamsam din nila sa kanilang apartment. Puno ito ng lupa at may mga maliliit na dahon ng juniper tree. Naging basihan din ang 9 na oras na audio recordings na nakalap nila sa mga electronic devices ng mag-asawa. Base sa mga recordings na ito, kumpirmado kung paano naging verbally abusive si Joseph kay Menki. May mga ilang recordings din ang nagkumpirma na ilang beses pinagbantaan ni Joseph ang buhay ng asawa. Nakalap din ng mga otoridad ang mga journal at mga dokumento ni Joseph kung saan nakalita niya sa mga journal na ito kung ano ang sasabihin nito sa mga pulis at sa media kung sakaling siya ang magiging prime suspect sa pagkawala ni Menki. Sa mga scripts na ito, maliwanag na alam na ni Joseph na patay na si Menki. Hanggang sumapit ang March 25, 2021, 18 buwan matapos huling makitang buhay si Menki. Natagpuan ng isang hiker ang katawan ng biktima. Naglalakad ang hiker na ito sa Rockbridge Memorial State Park nang mapadpad siya sa isang unusual na parte ng parke. Napansin niya ang isang makinang na bagay na natatamaan ng sinag ng araw. Gamit ang kanyang hiker stick, nalaman niya na ang makinang na bagay na iyon ay maliit na bag ng isang babae. Na-curious siya at ipinagpatuloy ang paghahanap sa paligid. At dito niya natagpuan ang bungo ni Menki G. Walang inaksayang panahon ang hiker at agad niyang inireport ang kanyang nakita sa mga pulis. Katulad ng nabanggit kanina,
Nang mga puntong ito, nakabalik na ng China ang mga magulang ni Menki. Nakarating sa kanila ang balita na nahanap na ang labi ng kanilang anak sa pamamagitan ng Assistant Police Chief na si Jeremiah Hunter. Ito ang naghatid ng balita sa kanila na natagpuan na ang labi ni Menki. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuon ang pansin ng mga pulis sa boots ni Joseph. Puno ng putik ang sapatos na iyon at may mga dahon din ng juniper tree. Napapalibutan ng juniper tree ang lugar kung saan nakita ang mga labi ni Menki. Ayon sa mga investigador, may mga DNA din ang mga halaman katulad ng mga tao at maaaring makatulong ang mga dahon na iyon sa ilalim ng boots ni Joseph upang malutas ang kaso ni Menki G. Dito na kinontak ng mga pulis ang Missouri Botanical Garden upang magsagawa ng DNA testing sa mga dahon na nakita nila sa ilalim ng boots ni Joseph. Inakyat ng mga tauhan ng Missouri Botanical Garden ang mga juniper tree sa palibot ng lugar kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Kumuha sila ng sample mula sa pinakamataas na bahagi ng mga puno. Nilagyan din nila ng numero lahat ng mga punong ito upang masiguro na mapipinpoint nila mismo ang pinanggalingan ng mga dahon sa ilalim ng sapatos ni Joseph. Matapos ang pagsusuri, napatunayan nila na ang mga dahon sa ilalim ng sapatos ni Joseph ay ang eksaktong dahon mula sa juniper tree na nakatayo sa ibabaw ng lupa kung saan nakabaon ang labi ni Menki G. Sa test na ito, napatunayan na naroroon si Joseph at ito nga ang nagbaon sa labi ni Menki G. Matapos ang kumpirmasyong ito, naging mabilis na ang pag-usad ng kaso. November 9, 2021, tumayo si Joseph Elledge sa witness stand. Dito na niya inamin na siya nga ang pumaslang sa asawang si Menki G at siya rin ang naglibing sa labi nito sa Rockbridge Memorial State Park. Inamin niya din na inilagay muna niya ang labi ng asawa sa trunk ng kanyang sasakyan ng ilang araw bago niya inilibing ang mga labi nito sa nasabing parke. Matapos ang 7 oras na deliberasyon, nireject ng jury ang alibay ng depensa na aksidente ang nangyaring pagkakapaslang kay Menki G. At si Joseph ay napatunayang guilty sa kasong second-degree murder sa pagpaslang sa kanyang asawa. Noong January 2022, si Joseph Elledge ay napatawan ng parusang 28 years na pagkakakulong. 1 taong parusang pagkakakulong sa bawat 1 taon sa buhay ni Menki G. Nadagdagan pa ito ng 10 taong pagkakakulong para naman sa pang-aabusong pisikal nito sa kanyang anak na si Anna. Sinubukang umapila ni Joseph at ang kanyang pamilya, ngunit na-reject ang appeal na ito noong April 2025. Sa kasalukuyan, si Joseph ay nakapiit sa Southeast Correctional Center sa Charleston, Missouri. Base sa batas ng Missouri, kailangang makumpleto muna hanggang 85% ng may sala ang kanyang parusa bago ito maging eligible sa parole. Na ang ibig sabihin, maaari siyang makonsidera sa parole ng taong 2046. Sa mga panahong ito, ang batang si Anna naman ay halos 7 taong gulang na at nananatili ito sa pangangalaga ng ina ni Joseph na si Jean Geringer. Inilaban ng mga magulang ni Menki ang full custody sa kanilang apo, ngunit hindi nakatulong sa custody battle nang mapilitan silang bumalik sa China dahil sa pandemya. Kalaunan, nagkasundo na lamang ang magkabilang panig na si Jean ang magiging primary caregiver ni Anna sa Amerika. Nagkaroon din ng kasunduan na magbibigay si Jean ng update sa mga magulang ni Menki linggo-linggo upang malaman nila ang kalagayan ng kanilang apo sa Amerika. Napagkasundoan din na tuwing summer at walang pasok ang bata, sa China ito magbabakasyon upang makasama at makilala niya ng lubos ang kanyang lolo at lola. Sa kabila ng napaka-traumatic na pangyayaring ito sa buhay ng magkabilang pamilya, nanatiling matatag si Jean at ang mga magulang ni Menki. Sa puntong ito, isa na lamang ang goal nila sa kanilang buhay, ang masiguro na lalaking maayos na bata si Anna.
na magiging masaya ito sa kabila ng kawalan ng ama at ina, na magkakaroon ito ng stable na pundasyon sa kanyang paglaki, na walang pagkukulang sa pagmamahal at sa kahit ano pa mang kakailanganin nito sa kanyang paglaki. Masakit man para sa mga magulang ni Menki ang nangyari, na wala na ang kaisa-isa nilang anak. Sa puntong ito, tanggap na nila na wala na talaga si Menki. Ang tanging dalangin nila ay sana'y lumaking maayos at mapagmahal ang apo nilang si Ana, at naway tahimik na si Menki kasama ang Diyos na lumikha. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.